Hello mga kadoodles, mga ka-uploader! Kung napadaan ka sa aking channel, dito sa Uploader sa Pinas Market, paki-subscribe, click niyan. So, nagtitrade po tayo sa Philippine Stock Market. So, kung may gusto mong matuto, meron tayong mga tutorial diyan, paano magbukas ng account, ano pagbasa ng mga candlestick, ano. So, meron tayong mga dito, mga videos. Ngayon kung sa US of America ka naman nag-trade, meron din tayong mga videos, ano. So, Doodle goes to US market naman yan. Pa-subscribe naman kung mapadaan sa inyong mga account sa wall. Hindi sa wall, sa dingding. So, paalala lang po, hindi po ako financial advisor. Ako po isang OFW na gustong matutong mag-trade. So, ito po isang educational purposes lamang at entertainment. So, yan, diretso tayo. So, pag-usapan natin yung nag-close yung PSEI 6.320. Down siya ng negative 94. So, duguan lahat ng mga, halos lahat ng, or lahat yata, halos lahat duguan ang mga blue chip na tinatawag nila, no? So, titingnan natin. So, pag-usapan natin ngayon ang tungkol kay Metrobank kasi namigay to siya ng dividendo eh. So, bakit anong nangyari sa kanya nung panahon na nagbigay siya ng dividendo? So, pag-usapan ulit natin. So, si Metrobank ay namigay siya noong yung X niya, bumagsak siya sa X niya eh. Ang X niya is 6 March 2026. So, bumagsak siya sa X niya, no? Sa X date, hindi sa X na boyfriend. So, ito yung si Metrobank, video naman. So, galing sa nung Thursday, nagsara siya dito. Nagsara siya sa yan. Suplitan natin ng medyo manipis. Ito na lang. Ibang kulay. Dilaw. Diyan siya nagsara nung Thursday. Pagka Friday, yun yung X niya. 6 March 2026, bumukos. Nag-drop from here, down here, binagsak pa dito, ano. So, ilang porsyento yan? So, 3%. So, kung dito ka nag-buy noon sa kanya, kasi Friday ka Thursday. So, dito ka nag-buy, down ka na ng 3%. So, ako dito sa may kulay blue, so down na tayo dyan. Down ng 4%. So, halos yung kikitain ko sa dividendo, halos parehas na sa natalo ko dito, di ba? Pero hindi ko naman siya nabinta. So, ibig sabihin, paper loss lang yun. So, drawing lang yun. Kung baga sa mga engineers pa, sa mga architectures pa, sa mga draftsman pa, drawing lang yan siya na natalo, di ba? Kasi hindi ko naman siya bininta eh. So, siyempre, hintayin ko na angat si Metrobank ulit, ano? Angat siya diyan bago ko ibibinta. Kung kikita man siya ng 1 piso, okay na yun. Maganda na yun. Kung galing dito sa blue, mag-up siya ng 1 piso. So, ang ko dito, alam ko na babagsak talaga to si Metrobank kasi nga sa X-date. Kasi may mga trader o lalo na yung mga foreigner investor, mga mayayaman yan sila eh. Marami yung pera eh. Hindi lang yan. So yung mga investor katulad ng nasa US, tulad niya mga JP Morgan. Example lang yan sila, mga Morgan. Kasi JP Morgan nag-i-invest yan sa mga labas ng Amerika, hindi lang sa Pilipinas, kung nasa Japan, Korea, Indonesia, Thailand o saan bansa pa.
Kasi may pira nga eh. Yun yung ano nila, negosyo eh. So, yung mga maraming pira, dito pa lang yan sa area na to, dito. Bumibili na yan sila. Bumibili na yan. Kasi, nagbubudiga na yan eh. Kumbaga, ano na yan, nakahanda na dito sila bibili sa mura. Nagbubudiga na yan. Para, pagdating ng dividendo, kasi itong dividendo, yung ex-dividend date kasi, expected na yan nila eh. Tingnan mo yung noong last year, 5 March, noong 24, noong 2023, March din, 24, 7 of March din, di ba? So, ibig sabihin, alam na nila na tuwing March, mamimigay ito si BDO, si Metrobank ng dividendo. Tsaka malaking pira binibigay. Pag March, 3.5, 1.5 sa September, 1.5, 3.5. So, 3.5 ang binibigay niya. Ibig sabihin, malaki. So, dito pa lang na area na to, nagbubudiga na yan sila, yung mga foreigner na mga buyers. So, nung pagka-ex-date, kasi ang ano naman talaga dyan, sa ex-date, pwede mo na siya ibenta eh. Ex-date dyan, pwede mo na siya ibenta or yung iba, after na. Pero yung ito sila talaga, kasi hindi sila investor na investor sila na nag-trade kasi ganun yun sila. Negosyo yan nila eh. So, pira. Pinapatubo yung pira. So, marami yung mga pera. Kaya walang problema sa kanila na matulog yung pera na yan dito. Ilang buwan. Nasa December sila nagpupundo. So, December, 3 buwan natutulog yung pera nila dyan. Walang problema yan kasi marami yan silang pera eh. Pinapaikot eh. Kaya kahit nabibili sila ng 1 million pesos dito, sisiw lang yan sa kanila. Maliit lang yung 1 million. Baka 10 million pang pinundo, 100 million. Maliit lang yan. Sa US dollar, i-convert mo yan. So, ilan lang yan? 50,000 USD lang. Ganun. So, chicken feed sa kanila, di ba? So, dito pa lang yan, nagbubudiga. Nung pagkadating ng ex-dividend date na, pininta ka agad nila. Kasi, kumita na sila dito sa 3.5. So, sa may share nila. Tapos, dito sila nakabili. Kumita na rin sila dito. Di ba? So, kahit na ibinta nila dyan. So, may 10%, almost 10% na kinita nila. So, malaking pira na yun sa kanila na kumita. Kaya itong nangyari dito, isa sa dahilan yan, maliban sa... Pero ito talaga, dito sa araw na to, yan talagang dahilan yan. Kasi, yung nangyayari na conflict sa Middle East dito pa lang na yan. Pero ito, biglang bagsakan talaga dito. Dahil yan sa dividendo ng mga foreigner. Yan yun ang pinaka-main reason talaga diyan na bumagsak sila. Binagsak. So, hopefully, maaari namang bumalik dito banda. Mayroong support diyan may nagkunso-kunso diyan. So, ibig sabihin, support to. Pero kung i-break pa to ni Metrobank yang diyan, yung kulay, kulay, yan, ito, yung Porsche na yan, kung i-break pa niya yan, ay talagang pwede dito pa yan sa 67 bago angat, or pwede din dito sa diyan bago angat, di ba? Kasi may mga demand pa dito na susungkitin eh. Susunugin pa niya itong demand na to dito eh. Kung talaga. Pero pag medyo okay naman ang niya, kung babalik naman yung mga foreign investor naman, sabihin nila, bili na tayo kasi kumita na tayo, nagmura na yan eh. So, mag-iipon na naman din yan sila. Kasi sila lang naman talaga nagpapaangat ng presyo ng stock, yung mga foreigner eh. Foreign investor eh. Tayong mga retailer, maliliit, mga Pilipino wala na yun. Maliit lang yung mga natin. Pero yung mga foreigner talaga, sila yung
nagpapangat. So, ito, mura na to sa kanila. Bibili ulit sila dito, o angat ulit yan. Or dito ba sila bibili, di ba? So, ganun lang yung ano nila, rotation lang yan. So, ang ano mo dito, play kung nakabili ka, katulad ko nakabili dito, hindi ko siya bibenta. So, hayaan ko lang muna yan. Kasi nasa ano naman talaga yan, aangat talaga yan. Either na si Metrobank ay gumanon muna, bago dyan, magganon, ang angat, or pwede na rin siyang balikan siya ulit ng mga foreigner, mga APAM, so angat niya ulit yan. Kasi ang target price naman ni BDO is from 81 to 90, naging 90 na yung ano, si Call 95, si Metrobank is 89, si ano tawag nito, si TradingView is forecast is 85. So mataas pa rin, di ba? So nakabili ka dito banda dito sa 7 range sa 72 75, wag kang 73, wag kang mag-alala kasi aangat din yan, darating ang panahon na aangat. Kailan hindi natin alam. So pero siguro naman hindi aabot ng 6 na buwan to. Kasi bullish na tayo sa Philippine stock. Yung PSEI, kung titingnan natin yung PSEI, balikan natin. Kasi isa sa ano si Metrobank dito sa member sa ano sa PSEI index isa siya So bullish ang itong si ano dito, ano nasana yan hahataw na yan i-break na to niya yung trend line Baka balikan ulit yung 7.5. Ang problema lang, nagkaroon ng conflict dito sa Middle East. Sa bansang pinagpasukan ko. Isa sa malapit doon sa kabilang ano. So, nagkaroon ng conflict. Kaya, tawag nito, kaya ganitong nangyayari sa Philippine Stock Exchange Index na presyo bumaba siya So hopefully medyo yung market is parang nasanay na kasi first week yun nangyari So parang meron pang hinanakit talaga kaya nagbagsak-bagsakan pero alam ko babalik na to magre-reverse na to itong PCI from here pwede dyan mo ganon sa Lunes pero angat na yan, babalik na yan kasi kung totoo talagang epektado siya sa nangyayari bumuhos na yan bumuhos na yan siya dapat mabilis ang buhos niya pero dahil lang sa biglaan, parang nagulat lang yung mga pa. Pero pag nasanay na, 2 weeks after, babalik na sa normal yan. So, yan yung isa sa dahilan na si MBT, Metrobank na bumagsak. Yung dividendo talaga ang nag-drive nito sa na to, dyan. So, yan lang si Metrobank. So, silipin naman natin ulit si BDO mamaya sa ibang videos naman natin kasi mamigay din siya ng dividendo. Okidoki. Adios mi amigos, mi amigas, babush.